share ta mapaabot ang word ni Lord dili lang para sa family nga antido kundi para sa mga kanato nga mga anak sa Ginoo ug sa mga tao nga makadungog ani nga mensahe. So before ko that's the word ako sa remember ko nga before si Joy sila Auntie Merlin o si Joy nagsimba sa church sa GCM Church sa Rikina. Nagkailan na daan ni Joy sa mga East pa lang sa una. Wala pa ako, di pa ako teacher ato. 18 years old pa ako ato na time. Nag-tutor ko or nagbantay ko mga special mga autism, mga special child. Si David Labajo ug si Bimboy, si Charlie Main Hubahib diyan sa unahan. Nato si Joy may burato, kauban sila kay classmate man sila ato na time. Katong nga time Joy, naadik pa ko basag Bible ato Joy. Ang sunod sa bag na ka Bible sa mga minaw ko sa ilang video si quick ko dito basa sa tiwas basa naadik ko ato nga time 18 years old ko. Praise God no pagkita na ko Jamie nga nagsimba Jamie tapos kita na ko iya mama na bless ko okay mo ni siya ang essence akong word no ang kinabuhi nga naay relasyon diha sa Ginoo. Ang ganun pinaka-importante sa tanan. So before ko basa sa pulong sa Ginoo, letas maambos ta atong iandamat mo ko galingan. Let us pray. Father God in heaven, ako gidulang ko galingon Lord God into the throne of grace to find mercy and find help Lord God. I pray Lord, ngayong itagaan Lord God, kaalam, ngayong itagaan og dulunggan ang tanan Lord God, nga makadungog Lord God, makabati Father God Lord o makadawat Father God Lord sa mensahe gusto nimo ipaabot sa ilahang mga kasing-kasing Lord God. Dili ani para sa amoa, dili ani para Lord God sa Antido family, but for all of us Lord, ganay dalunggan nga makadungog. I pray Lord God ng imong pulong Lord God modulot sa ilang kasing-kasing sama sa espada nga duhay sulab, ug modulot Father God Lord sa ilang mga bukog Lord God. Makusabtan nila Father God Lord ng imong paghigugma ug imong tumong ug puyo nimo Lord God. Imong gibuhat sa kalibutan ug namin kinabuhi diri ug naay kinabuhi nga walay katapusan. Salamat Father God Lord even sa akong kinabuhi. Ikaw Lord God maglimpyo Lord. Dili ko angayan Lord God pero imo kong himong angayan pinagi sa imong dugo ug pinagi sa imong pulong Lord God. Sanctify and purify my life by your word and by your blood. And thank you Father God for your word today. Nga ma-bless ko Lord sa imong pulong. Ma-bless ang tanan mga kasing-kasing nga makadawat ug makakaon ani nga pulong Lord God. Dalagon ka sa walay katapusan, pinitanan namong gipasalamatan ug gidawat sa pangalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Amen. Sige. Salamat no nga nata karon. So before ko mag-start sa akong word, ako na remember, ako gi-share sa una kong ang ako tatay ang nawala. Kaya wala naman kay mama, wala na po kay tatay. So ang kaya ako tatay nasakit man siya for more or less 12 years. Nag-suffer gid siya sa iyang sakit. So ang verse yun gihatag sa Ginoo sa akong kasing-kasing ug gina-share po na ako sa akong tatay ug ako gi-share sa ang time nga gihaya na si tatay kani siya sa Romans chapter 8 verse 18. Ingon diri giisip ko nga ang atong mga pag-antos sa ining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Sa English, the sufferings in this world cannot be compared to the glory that is going to be revealed. So ang pag-antos diri nga ani nga kalibutan karon nga panahona samtang buhi pa ta dili maikumpara sa himaya giandam sa Ginoo para kanato nga nahigugma kaniya. Sa verse 19, ang tanang binuhat ipadayag sa Dios sa iyang mga anak, no? Mga anak sa Ginoo. Amen. Amen. So dili ni siya kapildihan, no? Ingon si Paul Kadaog. sa kung verse ang verse ingon pa ni Paul for to live is Christ and to die is gain. Ang pagkinabuhi mo sa Kristo ug ang kamatayon ginan siya. Sa mga kinabuhi nga naa sa proseso sa Ginoo ug nakakaplag sa Ginoo, ang kamatayon dili siya kapildihan kundi kataugan kundi ginansya. So karon usabta nato ngano man ganun ginansya man sa usa ka Kristohanon nga naay relasyon sa Ginoo ang kamatayon. Ang verse gyud ato karon
class na ako. Ang first yun na to. Karon class na nauna na anod ko. Kasi Sir J, mag-meeting sa eskwelahan, ang iyayon, di ba, may igsuon? Ang mga parents, amen! Kasi Sir J to siya. Ano to siya. Ako po, babalik ko pag na ako sa church, ang tawag na ko, class. Ano na ba? So, sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Okay? Unang sa basa sa Bisaya. No? Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Ingon diri. Nagtagal siyag hustong panahon alang sa tanang butang. Okay? Gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa may tabo sa umaabot nga panahon. No? Basta no pagbalik ang second part sa verse 11. Gihatagan kita niyag kaikag sa pagsusi sa may tabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan sa pagsabot sa hingpit sa iyang gibuhat. Okay? Ang ako lang napay notes dire. Nawala sa akin. Okay. In Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ang sa Bisaya ingon dire, gihatagan kita niyag kaikag sa pagsusi sa may tabo sa umaabot na panahon. Nindot po sa English, no? God has planted eternity in human hearts. Si Lord na gitagaan kita niyag kaikag. Kayo ko sa ikag, pero ako nasabta sa ikag. Desire. Tawag ako sa no? Pangandoy, kanang paglong. Gitagaan ta sa Ginoo kaikag sa pagsusi sa mahitabo sa umaabot na panahon, no? Sa English, God has planted eternity in human hearts. The reason nga ang tao sa kalibutan, no, aside sa kanang dili ta gusto mawala sa kalibutan tungod kay natin mga hinigugma, natin mga loved ones, isa ana tungod kay gusto ta mo dugay, no? Ang uban gani mga dato kay mag stem cells, mag unsa pa na tanan buhaton nila para maglukyang sila, magbotox na lang tanan dira unsa pa na tanan gamiton apply sa lawas para bata ta tan-awon. It's because ngano man tungod kay si Lord naay gibutang nga naay giplant so sa ato mga kasing-kasing naay gihatagan ta niya ikag nga mulasta sa walay katapusan. Sa English pa, we are made to last forever. Gibuhat ta sa Ginoo para sa walay katapusan. Mao nang natay pangandoy, natay longing sa ato mga kasing-kasing. Naay siguro walay katapusan, no? Kay gusto mo kita mag-last atong kinabuhi. Nako siya dati pangutana ko siya, gusto niya nung siya 1,000 years pa siya mabuhi. No? Gusto siya mulabaw pa kakang kuan, Methuselah. So, ingana, ang tao, gitagaan sa Ginoo kaikag. Tungod kay ang atong when God created us, no, wala nang tagibot sa Ginoo para lang kani nga kinabuhi. Okay? Gibuhat sa Ginoo in the purpose nga for immortality, para sa walay katapusan. Kinay kalahian ang pagkinabuhi diri sa kalibutan nga nagtuo nga naapay kinabuhi nga walay katapusan o kinabuhi nga wala nagtuo nga walay katapusan, naapay kinabuhi nga walay katapusan, no? Naay kalainan. So ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon kung ano ni siya rehearsal lang ni siya, no? Gayna nag-rehearsal mi sa amo ang Juniors Ball. Rehearsal lang ni siya sa tinuod gyud nga performance nga production nga abang buhaton dito sa langit. Rehearsal lang ni siya, practice work. Or kung athlete ka or racer ka, warm up lap, padaganon lang ka. No, padaganon ka or patuyukon ka sa track imong daganan before magsugod ang tinuod nga lumba. No, kay para ma-warm up ang imong lawas, muinit ang imong motor. Muna siya, ang atong pagkinabuhi diri, our life now, diri sa kalibutan, is just practice work or kining rehearsal. Kung sa eskwela pa, preschool, nangandam para mag-elementary. Diba? So, ingana ang concept, ipa-eskwela ta, ug pag-ayo, kay para paabot sa sulod na panahon, which is ang kanang pagtrabaho, pamilya, muna gipangandaman nato. The same concept applies sa atong mga kinabuhi karon. Ang atong kinabuhi is just temporary. Okay? Temporary lang na siya. Na ay giandam si Lord nga dako pa kaayo nga panahon para sa to, which is eternity ang tawag.
So preparation lang siya for the next life, which is life eternal. Amen? So, again, si Lord nagplant siya og eternity sa makasing-kasing sa tao. Tanan tao. Bisag mo deny pa na sila, bisan pag di kumutuo nga na eternity, pero maabot ang point sa ilang kinabuhi, mga question nga, bisan ka gino nga na eternity, it's because God has planted eternity in our hearts. The reason nga nung labi na sa mga anak sa Ginoo nga reality kaayo sa ato ang eternity or ang eternal life nga ato naangkon, it is because we are all created in the image and likeness of God. No? Kay gibuhat man ni Lord sama sa iyang dagway ug sama sa iyang likeness. Syempre kasi God is eternal. So napod tay longing for eternity because our creator is eternal. Ang atong Dios Dios sa walay katapusan. Kita nga mga binuhat niya ang una gid nga purpose ni Lord pagbuhat sa ato wala may kamatayon. Di ba? Pag-create niya sa ato wala pay kamatayon, pasabot we are designed for eternity. Kaso nagka-problema lang tungod sa sala. Niabot ang sala sa kalibutan tungod sa nabuhat ni Adan, no? Pag-disobey niya, ug tanan kaliwat ni Adan, kita tanan nakaangkon og kamatayon yung sa Bible. Death, niabot ang death, ang kamatayon sa kalibutan pinaagi sa katao. Okay, so wala siya. Pero ang original good plan is for us to live forever. We are made to last forever. Create ni Lord tungod kay gusto niya nga magkinabuhi ta sa walay katapusan. Even si Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, mas sinadiri ako ni Pilot, no? Actually, ako ready. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Okay lang. Yun siya diri. Kay nasayod kita nga inig katunas, inig katunas na niining atong yutanong puloy-anan nga mao ang atong lawas, hatagan kita niya o hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit, usa ka puloy-anan nga walay pagka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Okay? Puloy-anan nga walay katapusan nga si Lord Jud ang nagbuhat. Sa English, for we know that this tent we live in our body here on earth is turned down. God will have a house in heaven for us to live in, a home He Himself has made, which will last forever. Kung ang sa Bisaya, gitawag siya og puloy-anan nga lawas nun, or yutanong puloy-anan, ang tawag sa English is tent. Kaya nag-signify siya, nga na siya ipasabot nga temporary lang. Kaning ato ang mga lawas karon nga namasakitan, kaning atong lawas karon gipuy-an ni Jake Almusera nga muhilak, maluya, makapoy, temporary na ni siya. Tent. Kay naay giandam sa Lord nga lawas, ang gitawag sa Bible puloy-anan nga langit nun, giandam gid ni Lord siya mismo nga dili siya madunot ug mulahutay siya sa walay katapusan. So mo na siya ingana kanindot ang saad sa Ginoo, no? Munang kuanta natin paglaom. Nakoy nakita nga nagdebate sila na isa ka atheist, di siya motuo nga na ay Dios, no? Tapos nagdebate sila, tapos ningon siya nga di ko motuo nga na ay Dios. Tapos kay basta di siya motuo nga na ay Dios. Ang ingon sa katong lalaki nga sa pastor nga nagbagsaya siya nga bulo ka kung di ka motuo nga na ay Dios. Kanang mga problema sa kalibutan, balatian, kamatay, torture, kanang gipang bumbahan, katong Holocaust sa Germany, tong gipatay ang mga milyon nga mga Jewish, isunog nga buhi, kato sila tanan, kung walay Ginoo, walay justice. Ngano man, di man sila mobayad sa ilahang nga nabuhat. Pasabot kung ang imong pagtuo walay Ginoo, ang imong conclusion sa imong kinabuhi, despair. Pasabot warag despair kanang walay paglaom. Wala lang, hayahay ang walay dili manubag ang mga tao nga mga dautan nga nagbuhat og dautan sa imuha o sa imong mga loved ones kung naman gani. Di na sila manubag kung walay Ginoo. Pero kay naa may Dios, kita nga nagtuo nga naay Dios, natay paglaom nga at the end of the day, justice will win. Mudaog ang hustisya.
Tungod kay katong tanan, wala nadakpan, namatay na lang sila, gyapon sila nga malipayon sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan, bisag daghan sila gipatay, daghan sila buot, daghan sa isig katao. One day, in the reckoning of God, matubang sila sa Ginoo, ug paninglan sila. Mao nang kita nga mga nagtuo nga naay Dios, no? Ang atong pagkinabit sa kalibutan malaumon. Tungod kay we know nga ang justice mo daog, ang hustisya mo daog pag-abot sa katapusan. So mo na siyang nakalindot. And diri sa kalibutan, church, ug sa mga naminaw, daghay offer. Samtang buhi pa ta, pwede ta maka-decide nga di ko mo simba, pwede ta maka-decide nga di sa ako karon, di ko mo to sa Ginoo, pwede amo adto ko ani nga lugar, eskwela ko or di ko eskwela. Daghan tay choices sa kinabuhi. Kani ba nga mga tao ko amiguhon, kani ba ko paliton, daghan tay options. Pero paabot sa eternity, duha lang ang pilian. Paabot sa walay katapusan, sa panahon nga umaabot nga walay katapusan or eternity, duha lang ato mapilian. Langit o impyerno, heaven or hell. Diha lagid atong pilian. Wala na tayo lain pilian pa. So, very important yun nga ang atong kinabuhi karon na ay relasyon sa Ginoo. O nang lipay kay ko nagtan-aw nga si Ate Merlin o sila Joyme nakaka-plug sila relasyon diha sa Ginoo. Amen. No? Nakaplag sila relasyon diha sa Ginoo. Tungod kay ang atong relasyon karon sa Ginoo mo'y barometer or mo'y makadetermine or mo'y ilhanan kung asa ta padulong pagkatapos ano yung kinabuhi. No? Kung ang imong relasyon sa Ginoo mo is kaaway siya, syempre asa makapadulong didto sa lugar kung asa ang kaaway siya sa Dios. Kung imong kinabuhi karon nahigugma ka sa Ginoo, naa ka sa relasyon diha sa Ginoo, syempre kung asa ang imong gugma didto pud ka. No? So, importante kaayo ang atong kinabuhi na relasyon sa Ginoo. Mo nang ingog gaina, ang pinaka-importante gyud ang atong relasyon diha sa Ginoo. Kay mao ni ang ilhanan karon pa lang daan kabalo na kung asa ka padulong. Amen. Unang usahay, maingan ta nga hambog or we are proud to say no nga kabalo na ta asa ta padulong pero humbled ta. Kabalo na ta asa padulong tungod kay sa relasyon nga atong nabatunan tungod sa pagpakamatay ni Jesus sa cross. Proud ta ana. Pero na mapahiobsanon ta tungod kay ang nagbuhat sa kamatarong o nagbuhat sa atong kaluwasan dili kita ang atong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay sa cross. Proud ta nga matutag langit pero mahumble ta tungod sa gibuhat tungod kay nagbuhat sa atong kamatarong dili kita. Ang atong kamatarong dili nato maabot ang standard sa Ginoo. Nalang ko i-open. Nakoy activity sa mga bata 2 weeks na. Tapos impromptu speech to siya, warag mag-question ko sa ila tapos mutubag din sila. No, in a short, gamay lang nga time ang ilang preparation. Pero gituyo na ako nga mga question, mga personal. How are you this week? Kumusta mga karong nga semana? Kumusta may struggle nimo karong nga semana? What is your life struggle? Ug ang mga bata nagistorya sila. No? Nagistorya sila sa ilang ipangbati. Ug na-realize na church, no, halos tanan nga most student labi na sa amo sa grade 10 sa ASI kasagaran sa ilaha mga broken homes, guba nga mga relationship, gikan sila sa mga relationship nga naguba ug maunay matingala ta nga mga bata ron mga badung ingana ilang mga dispositions ilang mga kinabuhi nga ninggit sabaan minaw pansin tungod kay ilang kasing-kasing hawang kayo ulang wala na puno sa relasyon nga ilang gipangita. Tapos kung wala pa gid sila nakakapag og relasyon sa Ginoo, saon na lang. No? Una praise God no nga. Kuan. Yalaw ni Lord na teacher ta. Inaagi si Lord ipabuhat sa ato Kung sa pagsaka na ako sa dalan, dugan ra na ako kung kuan, hilak tungod kay mga bata. Lord, ikaw gid ang ilang gikanahanglan. Relasyon di animo. Nya. So mo nang importante nga natang relasyon sa Ginoo. Paabot sa langit, nagtuo ko nga mao gid siya ang ang duha ra ka buok. Kung naay duha ka option, paabot sa walay katapusan, duha ka option, langit mata o impierno. Napoy duha ka klase nga tao. Amot asa taani. No? I pray nga kita ning una.
Mga tao nga nag-ingon sa Ginoo nga, Lord, let your will be done. Mga tao nga nag-ingon nga, Amahan, ang imong kabubuton may matuman sa akong kinabuhi. Di na sa lalim, no? Tungod kay kita tao, natay mga kabubuton. And para pag-surrender sa atong kabubuton diya sa Ginoo, kinahanglan ginag hilak, prayer, dili lang hilak isa ka adlaw kundi halos everyday ang imong kabubuton say gusto nimong ipatuman. Tapos everyday pud ka nakig-battle ana, nakig-away sa imong kabubuton against sa compare sa kabubuton sa Ginoo. So mo ni mga tao nga ingon pero pilion gihapon nato nga mingon ta, Lord, sakit man para sa kuha, pero si Jesus ba, let your will be done. Dili akong kabubuton kundi dili imong kabubuton. Mo nang isa ka klase sa tao. Ang isa katong mga tao nga ingnon ni Lord, ingnon sa Dios nga hala sige buhata imong gusto. Familiar kung nagbasa mo sa Romans, i-let go ni Lord ang mga tao sa ilang pagkadautan. Mo nang daghan bihanan na kamisyon. Daghan kaayo. No, ang wickedness ni daghan. It's because ang mga tao wala na ingon nga let your will be done sa akong kinabuhi. Ang mga tao na ingon nga sagdi rami. Ayo ko buti. Yang pinakasakit sa mga Christian, what if nagpabadlong ta sa Ginoo, pabadlong ta sa Ginoo la paghay-gahay kita. Pinakasakit siguro yung tanong Lord nga, sige ko na ibuti mo kinabuhi. Imagine okay na, di mo. Ayaw Lord. Be patient sa kuha. Pero di na buhaton ni Lord sa to. Wala yung makapahimulag si Lord sa yung gugma ka nato. Sa Romans po na siya. No, duha lang ka klase, mga tao ang ingon sa Ginoo nga imong kabubuton may matuman sa akong kinabuhi. Ug ang mga tao nga nag-ingon ni Lord. Okay. All right then. Have your way. Buhata ang gusto nimong buhaton. So asa ta? I pray, no? Nga pagkanuog nato ani nga mensahe, ang atong piliun katong tao ta nga mayon sa Ginoo, Lord, unsa gid imong kabubuton sa akong kinabuhi? Sa imong kabubuton ang tumana sa akong kinabuhi, Lord. No, kung wala ako karon naglakaw sa imong kabubuton, himo nga makita na ako ang imong kabubuton, Lord. Tudluy ko. Ngana. Kay kung ang naikalainan mang good church, naikalainan ang tao, ang panglantaw nato is nakita nato ang eternity. Ang tawag na sa church word is eternal mindset. Ang atong mindset ba pang eternity ba? So lahi atong mga panglantaw, ang mga relationship diri sa kalibutan, lahi nato perspective, ang ato ang pagtrabaho, lahi ato perspective, no? Ang tanan nga nahitabo sa kalibutan, even death, kung natay gilauman nga kinabuhi nga walay katapusan, ang pagtanaw nato sa aning pagkamatayon lahi. Pang uban kapildihan, ang uban anang sini ka ng sakit para sa mga naipaglaom sa walay katapusan, ang kanisya is kadaugan. Tapos kung ang imong pagtanaw sa sa imong kinabuhi karon naka-base sa eternal mindset, ang imong pag-consider sa imong panahon diri sa kalibutan lahi. O ang imong mga values lahi, no? Ang time dili nimo i-google sa panahon nga para lang diri sa pangkalibutan. Kaya nga naman, ma-aware man ka nga mo ni ako samtang nagbasa ko sa akong notes ba nakayong mga paabot sa langit. Tapos pagtan-aw nato sa atong mga nabuhat. Kabulo ko kita tanan gitoy nabuhat no nga kanang pangkalibutanon ra ba. Labi na sa mga nagtrabaho, na yung mga times nga nag-focus kay ta sa trabaho nato, na himo na siyang center sa atong kinabuhi. Pagbalik ato, sayang atong mga panahon. Katulang grabe no, katugid ang akong effort nga gihatag para lang ani nga dili mo lahutay sa walay katapusan. Tapos mao man day ni ang giandam sa Ginoo sa kuha. Grabe ka dako nga reward, grabe ka dako nga cost. Gitagaan kong time sa Ginoo nga makinabuhi dito. Tapos mo to akong gikabisihan. Wala na akong email. Grabe ka sayang. Dito na ako na sa langit ma-realize. Kaya di man na ginato, di ba? That's the glory that's going to be revealed. Makita nato dito, maulaw ta. Pero dito, kanang musamot ang atong pag-worship kay Lord tungod kay, grabe Lord. Grabe, kadako ang imong giandam para sa ko tapos ang akong gihatag sa imong time nga na lang.
So ma-change ang ato ang values, ma-change ang ato ang time, ang even ang pagtanaw nato sa kwarta, mabag-o. Di na ka mahimong dalo. No? Kaya kung imong tanaw, ang kwarta ka diri sa kalibutan, dira na sa kalibutan. Pero ang imong kwarta nga na imong nagamit para sa gingharian sa Ginoo, nakapahimaya sa Ginoo, maka-affect na siya sa walay katapusan. Nakapahimaya na siya sa Ginoo sa walay katapusan. So mabag-o gyud ang tao. Matingala ta, nabag-o naman lagi sila. Di naman lagi sila mag kalabi og marites, gamay na lang. di na sila kaayo ga spend time sa mga butang nga dili purposeful ba na dili lang sa kalibutan ang result. Lahi na sila, no? Worship na ilaha. Pagbasa na sa pulong sa Ginoo. Pakigrelasyon di sa Ginoo. Kana na. Amen. Ingon si Paul, no? I once thought all these things were so very important, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Si Paul manggod, daghan siya consider nga grabe ka importante sa iyang kinabuhi. Kabala kailan man ta kang Apostle Paul, no, nga disciple siya sa pinaka bagitang priest or mambabalaod sa ilang panahon. Si Paul pa scholar siya, valedictorian siya, cum laude si Paul atong nga time sa iyang pagkabatan. Kaabigit siya ka lagi ka na cum laude, no, with highest honor si Paul in terms sa iyang religious nga pagtuo. Tanan ang balaod, ang iyang pagtuman sa balaod, ang iyang nasod, tanan nga gikonsider ni Paul nga importante sa iyang kinabuhi. Nahimong walay pulos sa panahon nga nakaplaga niya si Jesus. Okay? Nga naman nga nawala may pulos because dili nimo ma-compare ang value ni Lord Jesus o ang value sa kinabuhi nga walay katapusan nga naa kay Lord Jesus sa mga butang diri sa kalibutan. Kung basahon nato ano nakaingon man ko nga si Jesus kinabuhi nga walay katapusan, di ba yung sa John 3:16 dira sa verse tarpuli ni Auntie Marlene, for God so loved the world so much that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Everyone who believe in Jesus have eternal life. Ano nakaingon ko nga pagkakita ni Paul kang pagkakaplag ni Paul sa Damascus, pagka-encounter niya ka Jesus, tanan niya nga gitukan nga importante sa iyang kinabuhi, nahimong walay pulos in comparison sa value ni Jesus Christ, which is ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug ingon pud sa John chapter 3 John, no? If you have the Son, you have life. Kung naa kay anak, kung nadawat nimo ang anak sa Dios, naa kay kinabuhi. Kung wala nimo nadawat ang anak sa Dios, wala kay kinabuhi nga walay katapusan. This is eternal life. Oh. Jesus Christ is Son. Mo nang pagkakaplag ni Paul sa kay Lord Jesus sa Damascus, kung pagkabutan niya, na-realize niya nga ang tanang butang nga iyang consider nga importante, nga atong i-consider nga importante, dili na siya worth it. In comparison, ikumpara sa kinabuhi nga walay katapusan ug sa value ni Lord Jesus. Amen. I hope na nasabtan ko, church. So, kung ang atong kinabuhi sa kalibutan, dili lang, lahi po ang ato ang perspective. Bali, ang ato pagdita mo to nga na ay si Lord, nga napay next life after anang kinabuhi. Ang atong buhaton, kaon, pagbugta, or pag natay gustong Hubog na. Pakyon nato dito. Pag natin gustong buhaton, pag ang atong flesh manawag na gani, buhaton na dito. Ano man, kay mo, ang imo kinabi, naman din naman, here and now lang man siya. Kung sa karon, maura, ang ending, ang imong values, dili na mag-matter. Even ang ethics nimo, for example, respeto, kung di ko malipay ang respeto, di na ako nabuhaton. Nga naman, dili raman ang imong kinabuhi. Di mo i-value ang mga kinabuhi nga nagpalibot sa imo ha. Ang imong kinabuhi, di pud nimo i-value. Ano man, di mo taga-ag bili. Kaya nga naman, diri raman ni siya. So tagbawo na ako niyang ending, riso. No? Ending, magkagubot ang kinabuhi.
Kasi nga nang mahitabo. But the reality is, na ay consequence nga kung ang imong kinabuhi, nagtanaw ka nga na ay pay kinabuhi nga walay katapusan. Lagi consequence. Okay? Kung nagkinabuhi ka nga kanang dili uyon sa kabuton sa Ginoo, kung nagkinabuhi ka nga talagang lain naman ang dili uyon sa kabuton sa Ginoo, lain po tong nagsupak gyud sa gusto sa Ginoo, kanang intentional nga imong supakon ang gusto ni Lord. Wala man po'y gusto si Lord nga dili maayo para sa tuwa, pero supakon pagid nimo. For example, gusto ni Lord gigugmaon ta niya, di ko. Ayan ba? Supakon gid nimo. Lagi na siya effect sa imong eternal destiny. Na siya effect sa imong eternal destiny. Munang tapos pag after nimo pagkamatay, either paninglan ka sa Ginoo sa imong gibuhat sa iya, or i-reward ka niya sa imong nabuhat para sa iya. Duha lang na siya, paninglan ka or i-reward ka sa mga maayong nabuhat nimo, or paninglan ka sa mga daotan nga nabuhat nimo diha kay Lord. Sabtan ko, church. Dili lang. Tapos ang kining kamatayon, kita man tanan mo agi ani no. Nya dili gid ingana kasakit para sa kuan pagkawala ni tatay, pagkawala ni mama. Ingana kuan, ako nga siguro ko, or rest assured ko, no, nga ang akong mama ug papa, ako tatay na mama, nasa sila sa karon sa yung sa kanta ni Natalie Grant, they are in a better hands. Mas maayo pang ilang kahimtang karon kaysa ako nga naa diri. No? Na-amaze lang ko sa kinabuhi sa akong mama. It's because sige siya ingon gusto na ko ato sa Ginoo. Pero dili lang to words. Paghawa na ako sa balay, matulog sa iyang kwarto, magpa-music na siya, kanta na siya, daig. Pag-aling na ako ikang simbahan, nagawas sa iyang kwarto, hindi tayo kaya akong kanta ba? Ano rin siya piraminting. Una, ako kasing-kasing. Si mama, kung naisa ka preacher nga, inlaban kayo ang iyang mama sa Ginoo, grabe gid ang iyang pagka-inlove sa Ginoo. Karon, nakatulog siya, dugay siya nakamata. Tapos pag mata niya, hinahinay siya mata. Ni-smile siya. Tingala ang nagbantay sa iya. Di pa to pastor yan nagbantay sa iya. Ma, pagka siya, hey, niya yung mama, pagkakita sa iya anak, isa, pinakog na ako sa langit. Pasabot, excited siya nga matug langit. So, ikaw rin hindi ako na ako makita diri. Excited siya, tulog ko ron, kasi pagmata na ako, langit na. Pagmata niya, yara anak kaya siya, ikaw po. Di ba? So, grabe mo. Lingana siya. Pasabot, ang iyahang perspective pang eternity. Okay? Tapos death is not the end. Mo nang dili ta sa mga anak sa Diyos o sa kanang mga nakasabot. Dili ni siya katapusan. O dili po na siya termination. No? But this is just a transition sa life nga naay katapusan o kinabuhi nga walay katapusan. Kita, sa tanan nga nakadawat sa Ginoo, sa tanan nga nagdawat ug nakabaton og relasyon kay Lord Jesus, ang eternity nag-start sugod pagdawat nato sa iyaha. Amen. Okay, wala nag-start, wala na nagulat nga mamatay pa ta pang magsugod ang eternity. Realidad na sa ato mabito pag mag-worship ta as if we're not sa langit. It's because ang eternity starts when we receive Jesus Christ. Nagsugod na dayon ang walay katapusan pagkadawat nato sa kinabuhi nga walay katapusan. So, kung unsa kay gid ang eternity no, unsa kay gid ang walay kinabuhi nga walay katapusan, kung ato gisa sabton di maginato siya masabtan no, kay ato ang mind finite, pasabot na ay katapusan, may limitation. Ang kinabuhi nga walay katapusan si Lord. Di na to masulod sa unahuna, wala ra tag nag-explain, i-describe na tong internet sa Alamigas. Ang internet, connection ka, bis kita ganit na kasabot sa internet, explain ta na to sa Alamigas. Yung ana no, dili masulod sa atong unahuna kung unsa gid ang eternity. Pero mo lang ni church, gusto pa ako ma-encourage sa tanan, joy, no? Ang Bible na ingon, no mere man has never seen or heard or even imagined what wonderful things God has ready to those whom the Lord love or whom love the Lord. No? Walay si bisan kinsa nga tao nga nakakita or nakadungog or even na-imagine or sana
Kung isulod sa iyang imagination, kung mag-imagine ta karon og pinakanindot na butang sa atong pinakanindot nga lugar sa atong hunahuna o pinakanindot nga pagkaon ba na siya, situation ba na sa atong hunahuna, dili na siya kaabot sa giandam sa Ginoo para sa ato Kuni ang nindot gyud sa Ginoo no. Tungod kay naay giandam sa Lord sa sulod na kinabuhi nga wala pay tao nga nakita. Wala pay huna-huna nga nakatungkad, wala pay nakadungog kung unsa na siya. Ug bisan ang atong imagination nato tanan i-combine dili makaabot sa kanindot nga sa lugar o sa mga butang nga giandam sa Ginoo sa atong kinabuhi. Balik ko na ako, no mere man has ever seen or heard or even imagined what the wonderful things God has prepared for those who love Him. So mo nang dapat malipayon ta, no? Excited ta para atong servant ni Lord nga natulog. Ihana pa ta ka excited, wala ako mama. Excited pud siya. The problem is maabot lang ni siya ang mga topics, maabot lang ni siya ang mga lessons sa kinabuhi. Pag ingani lang ang sitwasyon, pag funeral na, pag nanay haya, pag nanay disgrasya, pag nanay kalamidad, no? Mag-matter na dayon ang issue about eternity, ang issue about God. Mahimo na din siyang importante na dayon siya tungod kay mo, ingani naman ang sitwasyon. So dapat i-remind nato ourselves always, every day sa itong kinabuhi, no? To consider our relationship with the Lord. For there is more to life than this, which is eternal life. Napay mas maayo ani mga butang. Kung nakakaroon sa blessing sa imong kinabuhi, napay mas maayo gi-prepare si Lord para sa imo. Kung nakakaroon sa kapait para sa papanganag-antos para sa ato nga mga pobreta diri sa kalibutan, pero ang gi-prepare ni Lord para sa ato nga kadato sa langit sa walay katapusan. Amen. Amen. Mao nang malaumon gyud ta. Mang-hopeful ang mga anak sa Ginoo. In 1 John 2:17, ay napag-prepare ani. Nakibisaya ani. 1 John 2:17. In 1 John 2:17 ingon dire. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Amen. Apan ang magbuhat sa kabuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Muna ko ingon nga mga butang di sa kalibutan nga atong gikaibgan, sabot atong gi-desire, nga atong naibugan, no? Mahanaw ra na siya. Mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Muna dili ta makapoy magbuhat sa kabuton sa Ginoo. Amen. Kabalo ko dili lalim, no? Maglikay sa sala, ay pasaylo sa Ginoo. Bumatag sa iyo mo pasa. Dili mo sabay sa uso sa kalibutan. Di na siya lalim. Dili lang ang society ang ato kalaban, atong kaugalingon. No, atong kaugalingon kalaban nato. So to end this, no? Sa katapusan, gusto na ako i-remind tatanan, no, na death is not really the greatest tragedy sa kinabuhi, no? The greatest tragedy is not death, dili kamatayon. Pero ang pinaka dako nga trahedya sa kinabuhi sa tao is kana magkinabuhi ka nga wala kay Ginoo, nga wala kay relasyon di kay Jesus. Bahala ikaw pinakapobre sa kalibutan, basta na kay relasyon sa Ginoo, secured. Amen. Ang paglaom. Bahala ikaw ang pinaka kay gibati karon kung nakay sakit karon, unaha gyud ang relasyon sa Ginoo. Kay ikaw kung nakay gibati nagantos ka for how many years, paabot mo sa langit, ikaw ang pinaka kusog singgit makaingon nga abi ka lami ang langit ngano man way lami ang kalibutan. No? Sila na siya ang mga tao na ipangbati. Problem is mo ning saad ni Lord sa ato sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Nangandam si Lord para sa ato. Naiplano si Lord para sa ato. Naitumong si Lord sa ato. Ang kinabuhi nga kung walay Dios, ang kinabuhi walay purpose. Kung walay purpose ang kinabuhi nimo, walay meaning tanan nimong gibuhat.
It's very important to have Jesus Christ in our hearts. Kaya siya nga question, paabot nato dito sa langit. Mutana si, I think mo ni siya nga question. Kuha lang yung opinion, no? Mutana si Lord sa tuwa. O ang Father, mutana sa tuwa. What did you do with my son, Jesus Christ? Paabot mo sa langit. Giyon sa man mo akong anak. Gidawat ka nimo. Wala. Higugma kaniya, imo bang siyang higugma? Gidawat ba nimo ang iyang gasa? Gidawat ba nimo akong gihatag sa imo nga akong anak? Or wala? Mura na nga question. Kumutubag ka, oo, balo ka. Kumutubag ka kag dili, Huwitay ka. it matters. O, giyon sa nimo utang na akong gihatag sa inyo. Panahon, kwarta, kinabuhi, kusog. In Isaiah chapter 26 verse 3, You, Lord, give perfect peace to those who keep their purpose firm and put their trust in you. Amen. Amen. Si Lord, nagbutang sa to kasing-kasing, iya ginang gitanom o nang paabot ato pag meet kay Lord, whether mo meet ta kay Lord para modawat og reward or mo meet ta kay Lord para magbayad sa atong mga sala. Dili ta makadinay nga gitagaan ta sa Ginoo sa atong kasing-kasing gitamnan ta niya og kaikag nga magsusi sa panahon nga umaabot, eternal life. Gitagaan kita niya og desire, nato na ma-deny. Kaya natay desire sa itong kasing-kasing nga ang atong kinabuhi karon di lang mo ni kundi naapay umaabot. Amen. So, salamat kayo sa Ginoo sa pulong ayang gihatag sa ayang ipaabot no pinaagi sa akong kinabuhi. But before I end, let us pray. Magampo sa ta. Father in heaven, amahan mo salamat Lord God sa opportunity na mapaabot ang imong pulong Lord. And I pray Lord God sa tanan Lord God nga nakadungog sa imong pulong, mag-decide sila karon Lord. Lord, ilang kaugalingon Lord. Asa nga akong option. Uban ko sa imuha o Ginoo or magpalayo ko sa imuha. I pray Lord God nga ma-realize namong tanan nga tanan namong buhaton diri sa kalibutan na effect eternally. And I pray Lord nga ang imong gugma o ang imong gahom Lord God nagpanglihok sa tanang mga kasing-kasing nga nagapaminaw karon. Himuha Father God Lord nga kini nga pulong Lord God magsuk sa ilang kasing-kasing o magsinamok sa ilang hunahuna Lord. Aron ma-realize nila karon Lord o mo-decide sila Lord God nga ang pinaka-importante nga butang sa kalibutan is dili mga butang kundi ang relasyon diha kanimo. The important things in life are not things but relationship with you Lord. I pray Lord God nga mahimong realidad ang eternity. Mahimong warning Lord God ang kaning mga panahon kaning death sa mga kinabuhi. Aron nga mahimong andam Lord sa kinabuhi nga walay katapusan. Dalayong ka sa walay katapusan. Salamat Lord God sa pag-comfort sa family Antido. And thank you Lord God sa provision kinahanglanon nila Lord o paglikon sa ilang mga kasing-kasing. Limin Father God kusog Lord God sa tanan Lord God nga muduyog Father God Lord sa pagsubok Lord God. I pray that instead of sorrow Lord God and despair ang silang kasing-kasing, puna Father God Lord, fill up their hearts Lord, ipuno ay ang kasing-kasing sa comfort, sa paglaom ug kalipay sa Ate Merlin nagluwa na ug ang tinuod nga rest and peace mga anak sa Ginoo Lord ang maka-experience ana. Dalayong ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen and amen.